pinsan ng best friend ko. Bakit parang may gusto siya sa akin? Part 1. Hindi ko alam kung ako lang ba yung feelingero or may gusto talaga sa akin yung pinsan ng best friend ko. Pero simula nung araw na nagkakilala kami, may kakaiba na agad. Si Jade, best friend ko since high school. Chill lang siyang tao. Pero kabaligtaran niya yung pinsan niyang dumating, bigla galing probinsya. Si Liam tahimik, mukhang suplado, pero may nggiting may tinatago. Nung una ko siyang nakita, napatingin siya sa akin, yung tingin na parang tinatantiya ka. Hindi yung bastos na tingin, kundi yung parang interesado. Nagkataon pa, ako yung inutusan ni Jade na samahan si Liam mamili ng gamit sa mall. Ayun, doon nagsimula ang lahat. Sa mall. Habang naglalakad kami, napansin kong palagi siyang nakasunod sa likod ko. Tapos, kapag lumilingon ako, bigla siyang umiiba ng tingin. Pero minsan, nahuhuli ko yung mga stolen glance niya. "San ka?" tanong niya. "Dito lang," sagot ko. Hindi naman kami close pero ang weird, comfortable siya agad magsalita sa akin, lalo na nung bigla siyang nag-alok. "Gusto mo ba milk tea?" "Ako na." Nagulat ako. Kasi kahit si Jade, hindi ako inaabutang libre. Pero si Liam, one day pa lang kami magkakilala. The ulan moment. Pagkatapos namin mamili, umulan. Walang payong. Tatakbo na sana ako papunta sa sakayan nang bigla niya akong hinila. "Dito ka sa akin." Tinakpan niya ako ng jacket niya, buddy. Ang lapit niya. As in, ramdam ko yung hininga niya. Hindi ko alam kung dahil sa lamig or dahil sa kanya. Pero kinabahan ako. "Baka magkasakit ka," sabi niya. Parang ang simple lang, pero may lalim yung boses niya. Yung tipong may gusto siyang iparating pero hindi niya sinasabi. After that day, lagi na siyang nagme-message. Hindi yung pa-cute, hindi yung palandi. Pero yung mga simpleng, "Umuwi ka na? Kumain ka na? May pasok ka ba bukas?" Ang weird, parang boyfriend kung makapag-alala. Pero hindi ko naman siya boyfriend, di ba? At tuwing magkikita kami sa bahay ni na Jade, tahimik siya. Pero yung mga tingin niya, parang punong-puno ng kwento. Minsan, nasa sala kami. Biglang bumagsak yung hair tie ko. Pupulutin ko sana pero naunahan niya ako. "Wag na, ako na." Tapos, inalalayan niya ako isuot. Doon ako na-stuck, buddy. Kasi hindi normal yung paghawak niya. Hindi malandi, hindi rin bastos, pero may lambing. Yung tipong konting galaw pa, mahuhulog na loob mo, hindi hair tie. Dumating yung araw na nagkaroon kami ng maliit na inuman. Umiinit na yung usapan nang tinukso kami ni Jade. "Oh, Liam, gusto mo ba yan? Kayo na lang kaya?" Natawa lang ako pero si Liam, namula. As in literal. Tapos bigla siyang nagsalita. "Kung pwede lang, matagal ko nang gusto." Tumahimik ang buong sala. Ako? Nabingi. Hindi ko alam kung totoo ba yun o dahil lasing lang siya the next morning kinabukasan. Iniwasan niya ako. Hindi daw niya maalala yung sinabi niya kagabi. Pero buddy, kita ko sa mata niya. Alam niya ako pa mismo yung nilapitan. Tungkol sa sinabi ko kahapon. Kung nakakaistorbo ako, pwede ko namang kontrolin. Pero habang sinasabi niya yun, yung tingin niya, parang ayaw talaga niyang itigil. May araw na nagpatisod ako sa hagdan. Si Liam yung nakahuli sa akin, literal na nasalo niya ako. At doon niya binitawan yung linyang hindi ko makakalimutan. Hindi kita hahayaang mahulog sa hagdan pero kung sa akin, okay lang. Buddy, doon ko na-realize, hindi ako feelingero. Hindi ako nag-i-imagine. May gusto talaga siya. Hanggang ngayon, hindi pa namin pinapangalanan yung meron kami. Pero sa tuwing tinitingnan niya ko ng tahimik, sa tuwing nag-aalala siya, kahit simpleng ubo ko lang. Sa tuwing inaabot niya yung kamay ko, kahit hindi ko hinihingi. Parang sinasabi niya ng hindi binibigkas. "Ako na lang! Ako na lang, piliin mo!" At sa totoo lang, ewan ko ba,
Pero parang handa na rin akong mahulog. Hindi sa hagdan, kundi sa pinsa ng best friend ko. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. To be continued.